Yehey, may bunga na ang takunan ko. Oh, ilang taon? Since 2022, month of July. 4 years. Yan. Sabi ng iba, 3 years daw namumunga na yung takunan. Depende rin sa kalagayan ng lupa, yung pag-aalaga, at gaano nakatagal sa nursery. Pero itong sa akin, since na naitanim ko to, August 2022. Yan. Anong buwan na ngayon? June. Yan. A little over 4 years. May bulaklak na. Yan. Di ba? So yan na ang palatandaan na magsisimula ng mag-produce ng bunga ang ating takunan. Nakadevelop na siya ng maayos na puno. Yon. Although series ng mga dahon ay pinutol, pero malusog yung paglago. Yan o. Napakalusog kahit ngayong summer. June na pero summer pa. Walang maayos na pag-aalaga. No? Wala ako ditong irrigation kasi nasa upland. Rolling ground yan. Yan. Pero maayos yung tubo ng takunan at namulaklak na. Yun, wala pang bulaklak pero buo na rin yung puno. Ito, buo na rin yung puno. Tingnan natin kung mayroon ng bulaklak. Wala pa. Pero malapit na rin yan. Ito, wala din. Pero malapit na rin to. Ito, masyado itong nabawasan ng dahon dahil sa clearing ko to dahil dito sa kalamansi May alternate na kalamansi. Pero okay lang yan. Di bali, medyo madelay yung bunga. Anyway, meron naman tayong inaalaga na kalamansi dito ng mapagkukunan ng bunga. At ito pa yung maganda. Yung ating mga rambutan. Daming bunga ng rambutan. Di ba? Yan. So ito ay parang forest or permaculture. Kombinasyon ng iba't ibang mga fruit bearing trees. Kasama na yung niyog at kalamansi. Yan. So hindi rin tayo masisiro sa rambutan. Yan, napakaraming bunga. Yan. Di ba? Kapag nag-pruning tayo, nababawasan yung mga sanga dahil diyan ay nakaka-penetrate pa rin yung araw para mag-produce yung ibang mga puno. So ganun lang ang technique, no? Kasi usually sa parang forest type na mga fruit bearing trees, in-integrate mo. Siyempre aagawan niya ng espasyo, di ba? At higit sa lahat ay yung pagkapal ng mga dahon na matatakpan naman yung iba. Yung ibang halaman para mag-produce ng bunga. Pero kapag nag-pruning ka, nakakatagos pa rin yung init ng araw at yung ibang mga maliliit na mga fruit bearing trees tulad ng kalamansi ay nakakapamunga pa rin kahit na na-combine natin sa mga makakapal o malalaking mga puno ng fruit bearing tree tulad nitong rambutan. Yung nyog yan, ganda rin ng bunga. Yan, takulan din yan. Dito kasi kargado to ng dumi ng manok, yung mga organic matter na ibinasal ko prior sa pagtanim ng mga kalamansi. At saka dito sa plot na yan ay tinamnan ko ng kalabasa nung first phase ng aking cultivation and planting. At yung nyog ay lubos na nakinabang doon. Yan. So ito, may bunga pa rin. Tingnan yung bunga. May mga maliliit na bunga yung kalamansi at saka yung iba ay maliliit na. So after 2 weeks, pwede na i-harvest. Ganyan. Yan. Hindi ganoon hitik sa bunga pero bunga pa rin. Tingnan nyo. Yan. Okay, so dito napaka-productive na ang ating mga pananim. Yan. Sa ilalim, malinis naman dahil sa hindi pa gaano umuulan. So, yung mga laglag na mga dahon, once na umulan ay magsisilbing natural o organikong pataba ng mga halaman. At meron na akong ka-standby na mga dumi ng manok para kapag umulan na, ay ikakalat na lang dyan sa paligid para magsilbing additional na organic fertilizer. Yan. So, yung takunan ay okay na okay. Although, nagalaw to ng malakas na hangin noon, about 6 months ago. Yung huling bagyo dito sa Bicol. Pero nag-recover pa rin. Huwag lang gagalawin. Tulad nitong rambutan. Yan. Tukod na siya sa lupa pero namunga pa rin. Yan. Meron pa rin siyang mga bulaklak. Yan. Di ba? Kahit yung mga maliliit na sanga ay namulaklak. Di ba? Yan. So dito sa ilalim, malinis. Kitang-kita kung may tao sa ilalim na, malayo. Yan. Dito tingnan yung bunga, napakarami. Yan. Ito yung natural lang na niyog. Yung tall coconut. Yan ang general
variety nitong nyug na to. Yan. Pero sulit yung pag namunga, napakatagal. Ito yung matinding bunga ng kalamansi kapag nasa open. Walang gaanong nakakatakip ng mga matatangkad ng mga punong kahoy. Yan. Yung pagitan niya dito sa pinakamalapit na puno ng nyug ay approximately 5 meters. Yan. At doon 5 meters. Although dito may rambutan, pero galing to sa seeds. Galing sa seed, kaya hindi gaanong mayabong. Dahil dyan ay naging dominant yung kalamansi. Daming bunga yan, no? Liliit. Yan. Napakaraming maliliit na bunga. Ito yung nabuo na bunga nung first rainfall a month ago. Yan. Ganon ang technique dito sa kalamansi, no? Kahit hindi ko sinasadya na magpabunga, kusa ito na bumunga dahil sa nasa mataas na lupa, nasa upland, at kapag nagkaroon ng summer, ng matinding init, natutuyot, and then babagsakan ng malakas na ulan, right away ay magpuproduce ng napakaraming bulaklak. Kahit dito, tingnan nyo. Yan, napakaraming bulaklak. Maliliit na bunga. Nabuo na. Yan. So, ang maintenance na gagawin dito ay mag-i-spray ng foliar fertilizer at saka pesticide. Yung foliar fertilizer na complete para matulungan itong mga dahon na ito na maging berde para masuportahan yung paglaki ng mga bunga. Yan. Ito ay hindi natakunan. Ordinary na lang ito na nyug. Pero okay rin yung tubo niya kahit summer. Yan. Lumalaki na rin yung puno. Nabubuo na. Ito takunan pa. Yan. Yan. So bali 50 pieces na takunan itong binili ko. Na hinilera ko dito. 2 hilera to. Yan. Yung iba doon. Yung iba dito. Ito takunan pa rin. Yan. Medyo matangkad na. Madalas na nababawasan ng dahon. Kaya nagigis siyang matangkad. Pero buo na yung puno. At pwede na rin itong mamunga later. Later ha. Yan. Ito takunan din. Buo na yung puno. At parang may bulaklak na rin to. Wala pa. Pero ready na to. Ready na siya mag-produce ng bunga. Yan. So itong party na to ng lupa ko approximately around 250 meters ang haba. Yan. Puro to takunan. Yan. 2 hilera. Naka-alternate sa kalamansi at saka sa rambutan. Yan. Okay. So hindi masama kung meron tayong mga ordinaryo lang na nyog, yung mga matatangkad na variety, kasi kahit mahigit 50 years mapipitasan natin yan ng bunga. Yan, at saka malalaki talaga yung shell. Malalaki yung buo ng nyog o buko. Yan. Ito meron na akong napitas na konting kalamansi. Pinipili lang natin yung pwedeng pakinabangan at maibenta para sa maintenance. Ang kilo ngayon, ang presyo ay 80 pesos. Meron tayong binabagsakan na retailer. Kaya sulit naman, habang naglalakad tayo, may nadadaanan na bunga, pipitasin. At yun ay magiging produkto natin ngayong araw. Ito ay tall variety ng nyog. Approximately 6 years, 6 years old. Naka-develop na rin ng magandang bunga. Yan. So, kailangan lang malinisan. Di ba? Pag mayroon ako nakitang sign ng mga uwang, beetle, ay sinusunog ko. Kasi hindi ko abot yung paglilinis niya na kailangan ng hagdan. So kapag walang nabubuong bunga at walang gaanong bulaklak, susunugin ko yan para ma-disinfect ng apoy, mamatay yung mga peste, at pag naka-recover na yung nyog ay maganda yung naipoproduce na bunga. Yan. Okay, so ito nang kalagayan ng ating farm sa ngayon. Masaya, fulfilling dahil sa yan nakakapag-produce na ng bunga yung ating mga rambutan. Ang hahaba na ng mga sanga. At lahat ng sanga na yan ay may bunga. Yan, medyo maliliit pa. Yan pa, kahit dito sa mababa may bunga. Ito dami. Yan. So yan ang kagandahan ng orchard. Orchard, mga fruit bearing trees ang tanim. Yan, daming bunga. Papansin nyo, yung mga dulo ng sanga ng rambutan, puro yan bunga. Yan. So makakapagbenta tayo nito after a month or so. Yun pa, rambutan pa yan. Yan, naglagasan yung mga dahon, pero yung bunga ay nabuo. Yan. Ito, rambutan pa rin. Ayan, bunga. Di ba? So yun talaga. Ang sikreto sa productive future ay magtanim ng magtanim sa ating mga lupain. Siyempre magagastos ka rin kasi bibili ka ng mga seedlings at effort para sa pagtatanim at pag-aalaga. Pero magiging siyang passive income once na dumating na yung production stage ng halaman.
Ito, lansones, medyo mahina dito sa aking lupa. Yan. Pero later pag namunga na yan, saka natin huhusgahan yung panahon doon sa halaman na yan. Yan. So dito may mga bunga yung kalamansi. Dalawang batch yan. Medyo may, yan ganyan oh. Medium size at saka yung maliliit na parang mga gamunggo. Yan. Oh. Dito meron pang mapipitas oh. Yan. Oh. May mapipitas pa. At marami ring mga gamunggo ang bunga. Medyo malaki na rin ang konti sa munggo. Yan. Sa maintenance niya na spray. Yan. Okay. Ano si Mrs. namimitas oh. Ito ang tindi yung bunga oh. Natural lang to ha. Yung tall variety ng nyug oh. Ito yung nahagip masyado ng malakas na hangin. Yun yung mga dahon naglaglagan na oh. Matagal ng panahon na 6 months yung dumaan. Pero nag-recover na yung puno, although nagkaroon ng fruit lagging. Yan. Pero yung bulaklak, yun, sumunod na rin. Ito ganoon din. Dami rin ito pag namunga. Naglaglagan na rin yung mga buslo na tinatawag. Yung mga buslo, yung bunga na hindi nasuportahan ng dahon dahil sa naputol ng bagyo. Pero yung susunod na bunga ay napakarami na. Yun, buo na yan. At nagkaroon din ng fruit lagging dahil sa nadistorbo yung dahon. Yan. Okay, so ito producing na rin to. Pasok na to sa PCIC, Philippine Crop Insurance Company. So dito kami namimitas ngayon ni Mrs. Yan. Yan, meron pang mapipitas oh. Oh, di ba? Meron pang ilan-ilan na mapipitas dito. Yan, kahit dito sa baba may bunga. Naglaglagan na rin yung mga dahon nito pero magpapa-recover tayo pag pasok na ng tag-ulan. Kakargahan to ng urea fertilizer at saka dumi ng manok para manumbalik yung yabong ng mga sanga. And then spray na rin ng pesticide, foliar fertilizer para mas lalo pang dumami yung production ng bunga. Yan. Yan ang kalagayan ng lupa, tingnan. Pero yung halaman natin buhay. Kasi medyo malalim na yung penetration ng ugat diyan sa lupa. At nasustain to ng maayos na pag-aalaga nung tag-ulan. Kaya kahit sa panahon ng summer ay nagsusurvive. Yan, tingnan nyo, nalalaglag na bunga. Yan. Yan, dahil yan sa mga peste at sobrang init. Sobrang init ng panahon. Yan, tulad yan, napakaliit pa ay bouncy na. Ibig sabihin kulang sa tubig. Yan. Yan ang challenge kapag nasa upland. Anyway, ganun talaga. Ang main crop natin dito ay nyog kasi yung nyog ay resilient sa init o sa summer. Yan, kaya may nyog tayo dyan. Pero kailangan pa rin natin makapag-alternate dito. Kaya nagre-request na rin ako ng pantanim sa Philippine Coconut Authority para madagdagan yung aking mga nyog. Kasi meron pang mga space na wala pa. Kahit may kalamansi, so magtatanim pa rin tayo dito sa pagitan ng nyog. At saka dun sa mga medyo matatangkad ko ng nyog, although iilan na lang yung matangkad dito, ay tatabihan ko na rin ng mga maliliit na pantanim na niyog para sa susunod na generation. Okay, so itong puno ng yung kalamansi dito ay 4 years na rin kasing gulang ng mga takunan na namumunga na. So kapag 4 years or like 5 years, pag hindi ganong naalagaan ay magde-deteriorate na yung halaman at kinakailangan doon na tayo sa follower. Yung susunod na tanim, i-expect ng mas magandang production ng bunga. Yan. So dito kailangan talaga maintenance na. Yan, hindi na maganda yung dahon. Nagmumukha ng matanda yung puno dahil sa kakapusan sa nutrients at sa maintenance. Yan. Pero may bunga pa rin. Diba? Yan. Higit sa lahat, nakakawala ng pagod at nakakasaya ng buhay kapag nandyan nandyan yung asawa na ginagawa kung ano yung gusto kong gawin din. Yan, diba? Yan si Mrs. Yan, medyo pangit na yung mga bunga pero maasim pa rin yan kasi kalamansi magre-ready na kami dahil mayroon kaming kukunin na biik. Yan. At dagdag kabuhayan na rin. So plants and animals tayo mga kaibigan. Yan ang buhay ng retired OFW. May bunga na yung nyug natin. Diba? Yan. So ganun lang talaga ang buhay retirado sa pagiging overseas Filipino worker. Pwede pa rin akong bumalik sa pagiging professional dahil sa licensed secondary professional teacher naman ako. Pero later on, saka ako magagawa ng final decision kapag
dumating na yung tamang tiyempo. Pero for a while dito muna tayo, farming tayo sapagkat kailangan ng maayos na pagmamaniobra kapag ganito ang iyong investment. Yan, para sa future ng ating mga anak. Yan, may mga mapipitas pang bunga. Yan. Pero pangit pangit ang quality kapag walang maintenance. Ibig kong sabihin ng maintenance, yung pag-i-spray, paglalagay ng pataba. Yan. Yan. Iba talaga yung maayos yung maintenance. Yan. Alright. So tingnan niyo yung mga previous video clips. Yung mga maiiksi kong videos. Sabagat naandyan yung aking isa pang farm na medyo maliit lang pero well maintained, at makikita nyo yung quality ng bunga ng kalamansi ay talagang the best. Pang mall na quality. Malayo sa quality nitong kalamansi na to. Ito ay dinadala namin ni Mrs. sa talipapa. Ganon. Kasi hindi maarte yung talipapa diba? Medyo mura pero nagiging pera. Yan. Alright. That's all mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. At please like and subscribe sa ating muntin channel. God bless. Bye-bye.